Hello mga kaibigan, sa ilang saglit po ay inaanyayahan ko kayo sa isang pag-aaral na muli ng salita ng Diyos. At habang tayo naghahanda sa oras na ito sa mga paksa na ating tatalakayin, atin po munang pagbulay-bulayan ang isang awitin. Kasalanan puno sa kagubot o kapagyasan, igsuon dilini ang atong puluy-anan. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahandi labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, biyahe ng tanan, o magtigom tagbahandi dito sa langit nga puloy-an. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Alright mga kaibigan, maraming salamat sa ating panahon muli na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Muli na naman tayong tatalakay ng isang paksain tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Ang ating tatalakayin ngayong gabi ay may kinalaman sa pabalita ng tatlong sinugong anghel sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, mga kaibigan at mga kababayan, na napakahalaga sa panahon natin ngayon. Ngunit bago yan, tayo muna ay lumapit sa ating Diyos sa isang pananalangin. O dakila at mapagpala naming Diyos, sa oras na ito kami ay lumalapit, dala ang aming mga pasasalamat sa nagdaang mga oras sa araw na ito, na naranasan namin ang inyong pag-iingat at gayon din ang mga bagay na aming nagamit sa buong araw na ito upang masapatan ang aming lahat ng mga pangangailangan.
Panginoong Diyos, sa oras na ito amin pong hinihiling ang inyong banal na Espiritu upang ang mga bagay na aming matalakay sa oras na ito mula sa inyong mga banal na salita ay aming maunawaan at higit sa lahat aming isakabuhayan ang mga bagay na nais ninyong ibigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, hinihiling din namin na kami ay inyong patawarin sa aming mga pagkakasala saan kami nasumpungan sa inyong dakilang kalooban. At yan din, Panginoon, espesyal namin hinihiling na ang mga taong may karamdaman, ang mga taong naghihintay sa kanilang mga kamag-anak kung saan man sila naroon, na kanilang makita, nawa inyong ipahintulot ang mga bagay na ito sa kanila. Panginoon, maraming salamat sa aming kahilingan na inyo pong dininig. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kababayan. Ang sabi natin kanina, ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa tatlong sinugong anghel sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14. Ang mga talata nito ay kapag ating binasa, ito ay masumpungan natin sa Apokalipsis 14 simula sa talatang 1 hanggang 12. Ngunit, sa oras na ito atin pong hihimayin ang sa may talatang 7 ng Kapitulo 14 ng aklat ng Apokalipsis na sinasabi rito, mga kaibigan at mga kababayan, at inyo pang pakinggan. Sabi niya, Revelation chapter 14 verse 7. Sa wikang Tagalog ay atin pong babasahin. Sabi rito, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. So yun po ang pangungusap ng salita ng Diyos na ating binasa sa ating Biblia. Alam niyo, mga kaibigan at mga kababayan, ang anghel sa talata ay hindi ito literal na anghel na magpapakita sa atin na lumilipad at magbibigay babala sa mga tao, kundi ang anghel na ito ay tumutukoy sa isang samahan, sa isang iglesia sa panahon natin ngayon na nagpapahayag ng patotoo ng katotohanan na walang hanggang ibanghilyo o everlasting gospel. At ito ay nagpapahayag ng huling babala, mga kaibigan. At itong babala na ito ay inihahayag ayon sa ating binasa doon sa lahat ng bansa, angkan at wika at iba pa. Ang pandaigdigang pangangaral ay isa sa mga palatandaan ito na mag-uugnay sa tunay na samahan o iglesia. At ang tanong ngayon, ano kaya ang iglesia sa panahon natin ang may dalang pabalita ng tatlong sinugong anghel, mga kaibigan at mga kababayan? Dito po natin una pag-aaralan kasi binabanggit natin kanina ang Apokalipsis 14 simula sa talatang 1 hanggang sa talatang 12. Napapaloob dito ang pabalita ng tatlong unang sinugong anghel. Ngunit dahil sa kakapusin tayo ng panahon, kapag inubos natin ang Revelation chapter 14, 1 up to 12, ang hihimayin natin ngayon, mga kaibigan, ay ang unang pabalita sa isa sa tatlong anghel, which is itong talatang 7 na sinasabi, sambahin or matakot anya tayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat tumating na ang Kanyang paghatol, at sambahin. Ngayon, hihimay-himayin natin ang mga bagay na ito. Ang sinasabi natin kanina sa ating tanong, anong samahan o iglesia sa panahon natin ngayon ang may dalang pabalita ng isa sa mga sinugong anghel na ito? Ating tingnan sa Revelation chapter 14 verse 7, sabi niya, saying with a loud voice,
Fear God and give glory to Him, for the hour of His just judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountain of the waters. May mga palatandaan po mga kaibigan at mga kababayan kung sino ang iglesia na tinutukoy sa Biblia na may daladalang pabalita ng unang sinugong anghel. Binabanggit sa ating aralin kanina na ang iglesyang ito ay pambuong daigdig. Ating basahin ang Mateo Kapitulo 24. Ang talata nito ay 14. Ang sabi ng ating Biblia ay ganito. Sabi niya, sa talatang 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ano daw ang sabi sa talata, mga kaibigan at mga kababayan? Ang magandang balitaan niya ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig. Meaning, ang pabalita na daladala ng unang anghel o ng samahan o ng iglesia dito sa ating kapanahunan ngayon ay pandaigdigan gaya ng iniutos ng ating Panginoong Hesus. Isa pa, sa mga palatandaan kung sinong samahan ang may dala ng pabalita na ito mga kaibigan ay mababasa natin sa aklat ng Ezekiel Kapitulo 44. Ang talata nito ay masusupungan natin sa mga talata 23 hanggang sa 24. Ating basahin ang ating Biblia. Ezekiel chapter 44, 23 na mga talata hanggang sa 24. Ang sabi rito, kung paano natin makikilala ang isang samahan o iglesia na taglay ang pabalitang ito. Ang sabi rito, pakinggan po natin. Kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ituturo sa kanila kung paano bibigyan ng pagkakaiba ang marumi at malinis. Sa talatang 24, sa isang pagtatalo ay tatayo sila bilang mga hukom at hahatulan nila iyon ayon sa aking mga hatol. Kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga tuntunin sa lahat kong takdang kapistahan, at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Ayon sa tanong na atin binanggit kanina, kung sino ang samahan o iglesia na taglay ang aral na ito sa huling panahon mga kaibigan, ay ating nababasa sa Biblia dito sa Ezekiel chapter 44, mga talata 23 hanggang sa 24, na ang sabi mismo ng Diyos, sa kanyang bayan ay ituturo ang pagkakaiba ng marumi at ng malinis, ang pangkaraniwan at sa mga banal na bagay. At ang bayang ito na magdadala ng pabalita sa huling panahon ngayon mga kaibigan at mga kababayan, ay ipangingilin niya ang sabat ng Panginoon at iniingatan ang kanyang mga kautusan. So kung inyong papansinin, dito ngayon sa ating pinag-aaralan, walang ibang iglesia na nagtuturo nito mga kaibigan sa ating panahon, kundi maliban lamang sa mga Seventh-day Adventist. No? Ano pa ang isa sa palatandaan na makikilala natin ang isang samahan o iglesia na magtuturo ng dala-dala ng unang sinugong anghel sa Apokalipsis 14:7. Ang sabi dito sa aklat ng unang Timoteo mga kaibigan at mga kababayan ay mayroong ganitong sinasabi. Unang Timoteo ating basahin mga kaibigan. Unang Timoteo
4:16. No? Ang sabi rito, ganito. Sa unang Timoteo 4:16, ang sabi ay ganito, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakakarinig sa iyo. Ano daw ang sabi ni San Pablo sa batang Timoteo? Ang sabi ay mag-ingat sa turo. So ating binasa mga kaibigan at mga kaubayan kung sino ang may taglay ng unang pabalita ng anghel na ito sa ating panahon. Walang iba kundi ang nagtuturo na dapat pang sundin ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sila lamang po mga kaibigan at mga kapatid ang tinutukoy ng Biblia kung saan napapaloob ang aral ng unang sinugong anghel. Mayroon pang sinasabi sa Aklat ng Juan. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 7, Juan, Kapitulo 7, ang talata nito ay 17. Ang sabi rito mga kaibigan ay ganito. John chapter 7 verse 17, kung ang sinuman ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, o kung ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. Ito ang sabi ni Juan mga kaibigan at mga kababayan. Makikilala mo niya ang turo kung ito ay mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng alin? Basahin natin uli. Kung ang sino man ay niya ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. So ang binasa natin kanina, napakaliwanag mga kaibigan, na ang isa sa mga palatandaan kung sinong iglesia ang may taglay ng turo ng unang pabalitang anghel, walang iba kundi ang mga masunurin sa kautusan ng Diyos at nag-iingat ng kanyang mga Sabat. Naupuntahan natin dahil ang binasa natin kanina, ang ating K-text ay nasa Revelation chapter 14 verse 7 na kung inyong pansinin mga kaibigan at mga kababayan, may tatlong mensahe na dapat tayong mapansin. Ano po yung mga mensahe na yon? Ang mensahe na yon ay nauukol sa huling kapanahunan bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang unang mensahe ay matakot tayo sa Diyos. So, paano ba tayo matakot sa Diyos? Sa Biblia, kung paano tayo matatakot sa Diyos, ay itinuturo ang ganitong kaparaanan. Halimbawa, ating basahin sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12. Ganito po ang sinasabi. Aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata nito ay 13 hanggang sa 14. No? Basahin natin. Simulan natin sa 14 or 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Sa anong kaparaanan tayo matakot sa Diyos? Ang sabi ng talata, mga kaibigan at mga kababayan, ay sa paraan ng paggalang. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, na ipapakita natin ang paggalang sa Diyos. Hindi yung sinabi na matakot ka sa Diyos, nanginginig ka, hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi, ang sabi dito sa talata na ating binasa, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. So kung anong iniutos ng Diyos, kaya nga ang may taglay ng pabalita na ito ng unang sinugong anghel mga kaibigan at mga kababayan,
ay walang iba kundi ang identity ng mga ito masunurin po sa utos. Ayon dito, matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos sapagkat ito ay buong tungkulin ng tao. So yun po ang ibig sabihin kung anong kahulugan ng sinasabi ng talata doon sa 7 ng 14 ng Apokalipsis na matakot tayo sa Diyos. Okay? So isa pa, sa Mateo 7:21, sinasabi ni Jesus, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kung sino lamang ang makakarating sa kaharian ng langit, di ba? Memoryadong ng mga Kristiyano ito, mga kaibigan at mga kababayan. Pakinggan ninyo, sinasabi dito sa 21, Kapitulo 7, Aklat ni Mateo, hindi lahat ng nagsasabi sa akin na Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Take note, tandaan natin mga kaibigan, hindi bukang bibig natin palagi ang Panginoon, ay hindi yan basihan para tayo ay makarating sa langit. Ano ang basihan dito? Kundi, ang sabi ng ating Panginoon Hesus, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang makakapunta lamang pala mga kaibigan at mga kababayan sa atin, sa langit na bayan, ang gumaganap lamang ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. So isa yan sa mga nakikita natin sa iglesia na taglay-taglay nila ang aral na ito na sila ay itinuturo ang mga kautusan ng Diyos. So yun po mga kaibigan. Ano pa? Sa awit 40, talatang 8, sabi ni Salmista David, nasa puso niya ang kautusan ng Diyos. At yan po ang kalooban ng Panginoon. No? Ano pa? Sa Revelation chapter 14 verse 12, basahin natin narito. Revelation chapter 14 verse 12. Ano bang sinasabi rito mga kaibigan at mga kababayan? Ang sabi niya rito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ito yung sinasabi ng ating Biblia dito mga kaibigan kung paano tayo magpakita ng takot sa Diyos. Sa ating pagtupad sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kababayan, na ipapakita natin na tayo ay may paggalang sa ating Panginoong Diyos, no? So maliwanag po yan na ang may dala ng pabalita ng unang sinugong anghel sa Revelation chapter 7 verse 14 ay walang iba, itong mga tao o samahan o iglesia na nagtuturo na dapat pang sundin ang kautusan ng Diyos. Okay. So, ang sabi dito sa unang Juan 2:4, no? Kung may magsabi daw na hindi na kailangan sundin ang kautusan ng Diyos, kasi maraming samahan ngayon yan mga kaibigan at mga kababayan na sumampalataya ka lamang sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo na dapat anya sundin ang mga kautusan sa Old Testament. So, pwede ba yon mga kaibigan at mga kababayan? Ano ba ang sinasabi ng Biblia dito? Sa 1 John chapter 2 verse 4. Pakinggan natin. Ang nagsasabing kilala ko siya. So, dahan-dahanin natin para mas maliwanag sa ating mga pakinig. Ang nagsasabing kilala ko siya. Sa ibang version, sa ibang salin, ang nagsasabing kilala ko ang Diyos. So, ganun po ang pagkabanggit. Pero dito sa aking Bible na binabasa, ito ay ang bagong ang Biblia version, no? Ngunit, ang sinumang ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad. Ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pasensya na po kayo. Hindi natin tinutukoy dito ang individual, kundi binabasa natin ang Biblia sapagkat ito ang sinasabi niya. Medyo masakit nga lang sa tainga ito mga kapatid, no? Sinungaling daw ang tao kapag hindi tumutupad sa Diyos, ngunit sinasabi niya, kilala ko rin ang Diyos. Kilala na niya ang Diyos,
Pero sa kanyang pamumuhay, hindi niya sinusunod ang mga kautusan ng Diyos o yung kalooban ng Diyos na ating binasa kanina sa Biblia, no? So may taong ganon. Kaya medyo masakit sa tenga, pero kapag tinanggap natin ito bilang pagtanggap sa atin bilang mga anak ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ay gamot sa atin ito. So, ang sabi ng Biblia, kapag ang tao ay nagsasabi na kilala ko rin ang Diyos, pero dinidina yung kanyang mga utos, ay wala daw ang katotohanan doon sa taong yun. Kaya ang may dala lamang ng pabalita ng unang sinugong anghel, mga kaibigan at mga kapatid, walang iba kundi ang samahang Adventista na nagtuturo na dapat talaga sundin ang 10 utos ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos, marami na akong nakakausap na hindi na niya dapat sundin yan. Dahil sa panahong Kristiyano na tayo ngayon. So, kung ating isa-isahin mga kaibigan, sinusunod din pala nila yung iba, ang isa lang doon na ngayaw nila. Yung ika-4 na utos, which is, remember the Sabbath day to keep it holy. So, ang sabi naman ng Bible, dapat kinakailangan na sundin mo lahat yan. Hindi naman pwedeng siyam lang at ang isa ay hindi mo nasundin. Yan ay kalooban ng Diyos. Makikita natin mamaya sa ating tuloy na pag-aaral. Mga kaibigan at mga kababayan, sa unang pabalita ng anghel na sinugo dito ng ating Panginoon Diyos sa Revelation chapter 14, verse 7, ang unang bahagi ay matakot sa Diyos. Paano tayo matakot sa Diyos? Nanginginig ba tayo? No. Ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan na sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Ang kanyang mga kautusan. Isa yan sa kalooban ng Diyos, mga kaibigan. Okay, punta na tayo sa pangalawa. Ang pangalawang mensahe doon sa Revelation chapter 14 verse 7 ay sinasabi na give glory to God. Luwalhatiin ninyo ang Diyos. Okay? So, paano nga ba natin luwalhatiin ang Diyos? Ating basahin, titingnan natin sa Biblia. Dito sa unang Korinto, kapitulo 6. No? Unang Korinto, kapitulo 6, talatang 19. No? Unang Korinto, kapitulo 6, talatang 19. Tuloy natin hanggang 20. No? Nasa second part na tayo ng pag-aaral, mga kapatid. Give glory to God. No? Natapos na natin yung fear God. Dito na tayo sa give glory to God. Luwalhatiin natin ang Diyos. Simulan natin sa talatang 19. Sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. No? Talatang 20. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So may utos dito, mga kaibigan at mga kababayan. Sinasabi sa utos dito ay luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So sa pangalawang bahagi ng mensahe sa Revelation 14 verse 7, inihahayag ng pabalita ng unang sinugong anghel na ito rin ang dalang pabalita ngayon ng mga Seventh-day Adventists. Give glory to God. Kasi maraming mga tao ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, na hindi niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa, sa lahat ng kanilang pamumuhay, kundi kung kailan lamang maalala ang Diyos. No? Hindi ganoon ang utos ng Diyos. Ang utos dito, mga kaibigan, mga kababayan, sa talatang 20 ng kapitulo 6 ng unang Korinto, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos.
So, paano ba natin luwalhatiin? Sa pamamagitan ng ating katawan ang Diyos. No? Sunod na talata, dito pa rin sa unang Korinto, Kapitulo 10. Ang talata nito ay 31. Pakinggan po ninyo. Kaya, kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kailan daw natin maluwalhati ang Diyos sa ating katawan, mga kaibigan? May binanggit dito. Kung tayo ay umiinom, kumakain, o kahit anuman daw ang ating ginagawa, gawin daw natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay, dito tayo muna. Paano natin maluwalhati ang Diyos sa ating katawan? Tandaan po natin na dito sa ating binasa sa unang Korinto 6:19 hanggang 20, ito daw yung katawan natin, mga kaibigan, ay templo ng banal na Espiritu. So, kung ito ay templo ng banal na Espiritu, nararapat lamang na ang Espiritu Santo ng Diyos ang siyang magsasabi kung ano ang mga bagay na makapagbigay luwalhati sa Diyos. Katulad lamang ng ating binanggit kanina sa unang aralin, matakot ka sa Diyos. Siyempre, paano tayo matakot sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya, which is yung kautusan ng Diyos. At alam nyo ba, mga kaibigan at mga kababayan, isa sa panuntunan o kautusan ng Diyos na kinakailangan ay madistinguish natin kung ano ang marumi at malinis na kinakain. Isa po yun, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya nga sa ating introduction kanina, doon sa aklat ng Ezekiel chapter 44, 23 at 24, ituturo, sabi ng Diyos, ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng marumi at malinis. Ngayon po hindi na itinuturo ng mga relihiyon yan. Kung ano ang marumi at malinis sa pwedeng kainin, hindi na itinuturo yan. Kaya dito, pagdating dito sa luwalhatiin natin ang Diyos magitan ng ating katawan, dapat makarelate tayo sa mga bagay kung anong pwede lamang nating ipasok sa ating katawan. Kasi may sinasabi ang Diyos na itong hindi pwede, ito ang pwede. Yun po ang kanyang panuntunan. Halimbawa, sa iniinom, kasi binanggit dito, kung kayo man ay umiinom, luwalhatiin ang Diyos sa magitan ng ating katawan. Alright, pag uminom ba tayo ng alak, naluluwalhati ba natin ang Diyos? Hanggang sa tayo ay malasing, mga kaibigan? Hindi. At sa totoo lang, mga kaibigan at mga kababayan, isa sa babala ng Diyos na yung mga naglalasing sa magitan ng alak ay hindi po yan makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po yan makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Galatia Kapitulo 5, talatang 21. Isa yon. Hindi magmamana sa kaharian ng Diyos ang mga sinasabi nating mga manginginom ng alak, naglalasing, Hindi po yun. Paano mo maluwalhati ang Diyos na ikaw ay manginginom ng nakalalasing na alak? Hindi po yun naluluwalhati. Naluluwalhati lamang natin ang Panginoong Diyos kung tayo ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Doon partikular, kautusan ng kalusugan. Sa alak pa lamang yan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na tayo makapasok sa kaharian ng langit. How much more kung kakainin na natin yung mga ipinagbabawal ng Diyos? Hindi natin maluwalhati ang Diyos. Di ba po? Okay. So ano pa? Kumakain, umiinom. Ang binabanggit dito kasi, luwalhatiin kapag ano man ang ginagawa natin, dapat naluluwalhati natin ang Diyos. Maliban sa uminom, maliban sa kumakain, nabanggit na natin yun kung anong pwede doon at hindi. At iba pang mga bagay. Kasi may binabanggit sa talatang 31 ng Kapitulo 10 ng unang Korinto. Kahit anong ginagawa mo,
luwalhatiin mo ang Diyos sa magitan ng iyong katawan. No, mga kapatid. So, laganap na sa ating kapanahunan ngayon, yung bisexual. Ano ba ang gamit kapag pinag-usapan bisexual? Di ba ang katawan? Naluluwalhati ba natin ang katawan o ang Diyos sa magitan ng ating katawan? Halimbawa, hindi mo asawa. Oh? Nakipagrelasyon ka. Siyempre, hindi naluluwalhati ang Diyos doon. Kasi bawal na bawal sa Diyos yun, mga kapatid, no? Ano pa? Yung kapwa mo lalaki, yung kapwa mo babae. Kung ikaw yung babae at nakipagtali ka sa babae, sa pamamagitan ng katawan, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po naluwalhati ang Diyos doon. Lalo na sa mga lalaki at kapwa lalaki. Mahigpit na tagubilin ng Diyos na ang mga bagay na yaon ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. So dapat ma-aware tayo, mga kaibigan. Ang mensaheng ito ay nararapat na atin pong itanim sa ating mga isip, sa ating mga puso, at magbalik loob na tayo sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? So, nasa pangalawang yugto na tayo, mga kaibigan. Una, fear God. Pangalawa, give glory to God. Sa pangatlo, binabanggit ng Revelation chapter 14 verse 7 ang ganito. Balikan muna natin ano bang binabanggit sa Revelation? Yung pangatlong bahagi, mga kaibigan. Ano bang binabanggit doon? Una ay matakot tayo sa Diyos. Pangalawa, magbigay luwalhati. Yun yung sa katawan, no? Pangatlo, ang sabi rito, dumating na ang oras ng kanyang paghukom. Tandaan po natin, mga kaibigan. Dumating na ang oras ng kanyang paghukom. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang bagay na yan ay hindi natin madalas naririnig sa ibang mga mananampalataya, kundi dito lamang yan sa samahang Seventh-day Adventist. Ang paghuhukom ng Diyos ay dumating na. Kaya dapat tayo ma-aware na bago tayo lagutan ng hininga, katulad ng ipinangaral natin nung nakarang gabi, nung nakarang araw. Bago maputulan ng hininga ang isang tao, dapat ay maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. Oh? Dahil ang paghatol ng Diyos, ang sabi dito sa pangatlo na bahagi ng ating aralin, the hour of judgment has come. Saan natin masusumpungan yon? Ang bagay na ito ay tumutukoy sa ministeryo ng ating Panginoon sa santuaryo doon sa langit. Oh, kasi ng ating Panginoon ngayon, ang kanyang gawain ay na siya ang ating abogado. Oh, kapag kaya tayo nananalangin sa Ama, dumadaan sa kanyang ating mga panalangin, ang ating mga nais sa Diyos na hilingin, na iparating, dumadaan yan sa ating Panginoong Hesus. Kaya siya ang ating isang dakilang priest doon sa langit sa ngayon para magkaroon ng katiyakan ang bawat isa, ang bawat tao na lumalapit sa ating Panginoon, no? Tumutuko yan sa ministeryo ni Kristo doon sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. Itong paghuhukom na ito, may ugnayan po yan doon, no? Sa sunod nating pag-aaralan natin itong bagay nito, i-separate natin to, mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat ito ay isang aralin din. Ngunit binibigyan lamang natin ng diin ngayon ng mensahe ng isang sinugong anghel na ito, na ang may dala nito ngayon walang iba kundi ang Samahang Adventist. Isa sa mga aral na pinakapangunahin ngayon, ang paghuhukom ay dumating na, mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat ito yung sinasabi ng Bible. So saan natin masusumpungan yon? Doon sa aklat ng Daniel 8:14 at ang isang propesiya na nababanggit sa 2,300 days doon mismo sa aklat ng Daniel. I-separate natin na
pag-aaral ito mga kaibigan. Ang kinukuha lamang natin dito na ang paghuhukom anya ng Diyos ay dumating na. No? So, pangatlo yan. At yung panglas ay sinasabi ng ating aralin dito sa 14, talatang 7 ng Revelation, sambahin ang lumalang ng langit at ng lupa. So, sapat na ba mga kaibigan at mga kababayan na aanib tayo sa isang samahan na nagtuturo na ang Diyos ay isa, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak, which is Jesus Christ, na kinakailangan nating sumampalatay sa anak ng Diyos para tayo maligtas? Sapat na ba yun? No, hindi sapat. Sapagkat kinakailangan na makilala natin, mga kaibigan, kung sino talaga ang ating sinasambang Diyos. Paano? Paano natin makikilala? Ang sabi dito sa ating aralin, sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So saan natin dapat ikakapit yan? Titingnan natin sa Biblia. Titingnan natin sa Bible kung sino yung creator na gumawa ng langit, ng lupa at ano ang mga palatandaan para natin siya sambahin. Para tunay na nakikilala natin ang Diyos. Titingnan natin sa aklat ng Ezekiel. Exodo muna pala. Aklat ng Exodo, Kapitulo 20. Ang talata nito ay 8 hanggang sa 10. Ito, basahin natin mga kaibigan at mga kababayan. Exodo 20, talatang 8 hanggang 10. Tama. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ituloy na rin natin sa 9. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sa verse 10, ito yung pinakamahalaga mga kaibigan. Kung bakit tayo pinaiingat ng Diyos sa kanyang araw na banal. Ito yung dahilan. Sa 10, sinasabi rito, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Bakit kaya? Sapagkat, pero binabanggit mo na dito, ikaw, iyong anak, iyong mga katulong na lalaki at babae, maging ang iyong baka. Ito kasi ang dahilan kung bakit tayo inuutusan na ipangingilin ang araw ng Sabat ng Diyos. Sa 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. Ito pala ang dahilan kung bakit tayo pinaiingat ng araw ng Sabat ng Panginoon. Paano daw natin madistinguish na ang sinasamba natin ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa through Sabat, mga kaibigan, mga kapatid? Paano? Ezekiel chapter 20. Dagdag na talata ito. Tingnan ninyo sa aklat ng Ezekiel chapter 20. Ezekiel chapter 20 verse, anong talata ito? Mas maganda kung may mga Biblia kayo mga kaibigan, masusundan ninyo yung mga binabasa natin. Sa Ezekiel chapter 20 verse 12 muna. Verse 12. Ano sinasabi dito sa verse 12? Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Sa talatang 20 ng Kapitulo 20 din ng Ezekiel. Pakinggan ninyong maigi mga kaibigan, kung sino ang gumawa o kung sino ang atin dapat sambahin at ano ang binigay ng Diyos sa tao para siya ay makilala na siyang Diyos na tunay. Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko
at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon, ang inyong Diyos. Napakaliwanag mga kaibigan at mga kababayan, na sa pamamagitan ng ating pag-iingat ng araw ng Sabat na mula sa Panginoon, naroon yan sa 10 utos, di ba po? Malalaman natin kung talagang creator of everything ang ating sinasamba at kinikilalang Diyos. So maliwanag yan mga kaibigan at mga kababayan, no? So dito nakikita natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng Revelation chapter 7 verse 14, sapagkat may 4 na dahilan kung bakit nararapat na makarating ang mensahe nito sa atin ngayon, sapagkat ang mga tao ngayon mga kaibigan at mga kababayan, lahat sila kumikilala na may Diyos. Ayon nga sa ating Panginoon sa talatang 21 ng 7, balikan natin kanina. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kaharian ng aking Ama o sa langit. Sinong makakarating doon? Ang gumaganap o ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban ng Ama ay ang sundin ang kanyang mga alituntunin at mga kautusan. So kung ang inyong samahan ay hindi nagtuturo ng mga bagay na iniutos ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ito na ang panahon para pakinggan mo ang salita ng ating Panginoon. So dito muna magwawakas ang ating pag-aaral. Isa-isahin muna natin ang pabalita ng 3 sinugong anghel dito sa Revelation chapter 14. So ang ating pabalita na tinalakay ay ang sinabi ng unang anghel sa 3. So may 2 pa. So atin munang tigilan dito, itigil natin ang pag-aaral dahil ang mensahe ay 3, no? Matakot tayo sa Diyos, sa ating pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan na sumusunod tayo sa utos ng Diyos, hindi yung nanginginig tayo. Kapag sinunod natin ang utos ng Diyos, diyan natin makikilala ang pagkatakot sa ating Panginoong Diyos, sapagkat yan ay paraan ng paggalang, no? Pangalawa, give glory to God. Paano natin luwalatiin ang Diyos? Ayon doon sa utos na ating binasa kanina, luwalatiin natin ang Diyos magitan ng ating katawan. So alam nyo na yon kung ano ang mga function ng ating katawan. Ang ating katawan ay pinapasukan ng mga kinakain natin, no? Ang ating katawan ay ginagamit sa kahit anong kaparaanan, pagtalig, etc. No? So may guidelines ang Diyos para dyan. Kapag hindi yan tinuro ng Diyos, wag po natin gawin yan, sapagkat mapapahamak po ang kaluluwa natin mga kaibigan at mga kababayan. Ang paghukom ng Diyos ay dumating na, ang sabi ng unang anghel. Ang paghukom na yan ay nangyayari ngayon yan sa ministeryo ng ating Panginoon doon sa langit. Ongoing po mga kaibigan at mga kababayan. At sambahin daw natin ang gumawa ng langit at ng lupa. Paano natin maipakita na or malaman, paano natin malalaman na ang sinasamba natin ay talagang yung gumawa ng langit at ng lupa? Sa pamamagitan ng pangingili ng Sabat, malalaman natin na ang Diyos natin na pinaglilingkuran pala ay siyang tunay na manlalalang. So, dito nagtapos ang ating pag-aaral mga kaibigan at mga kababayan. Sa susunod, pag-aaralan muna natin ang natitirang 2 anghel, kung ano ang mga mensahe nito. Sa ngayon muna ay tayo magtagubilin sa ating Panginoon at manalangin tayo. Sa aming pagtatapos, Panginoong Diyos, amin pong ibinabalik ang papuri, kalwalatian sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa mensaheng ito. Nawa ang mensaheng ito, Panginoong Diyos, ay inyong itanim at palaguin sa bawat isipan ng aming mga kaisipan. Lahat ng mga nakakarinig nito ay inyong bigyan ng pagkakataon upang magbulay-bulay sa inyong mga dakilang mga kautusan at mga alituntunin. Panginoong Diyos, marami ding salamat sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay. Ito ay aming iniling
na ang lahat ay aming natanggap mula sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan at mga kabayan. Next time ulit, kita-kits tayo.